Ano ang gustong makamtan ng Taurus sa pag-ibig ngunit hindi kailanman hihingin? Naranasan mo na ba ang makasama ang isang tao na hindi nagrereklamo, hindi humihingi at hindi naghahanap ng higit pa? Ngunit sa kabila nito, pakiramdam mo'y unti-unti silang lumalayo. Iyan ang Taurus. Hindi itinaas ng Taurus ang kanilang tinig kapag may masakit. Hindi sila nakikiusap para sa atensyon. Hindi nila hinihingi ang katiyakan kahit na desperado nilang kailanganin ito. Sa halip, nananatili silang tahimik. Pinapaniwala nila ang kanilang sarili na sapat na silang malakas. At naghihintay, umaasang mapapansin mo ang hindi nila nasasabi ng malakas. Sa panlabas na mundo, ang Taurus ay mukhang kalmado. Matatag. Hindi matitinag. Ngunit sa loob, may pusong tahimik na nagtatanong ngunit hindi kailanman sasabihin. Napili pa rin ba ako? Mahalaga pa rin ba ako? Mananatili ka ba kahit huminto na akong magbigay ng labis? At ang masakit na katotohanan ay ito. Kung hihintayin mo ang Taurus na humingi ng kailangan nila sa pag-ibig, maaaring huli na ang lahat. Dahil ang Taurus ay hindi kailanman tinuruan kung paano humingi. Tinuruan silang magtiis. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging consistent. Sa pamamagitan ng presensya. Sa pamamagitan ng pananatili kahit mas madali sanang umalis. Naniniwala silang ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ng paalala. Na kung totoong nagmamalasakit ang isang tao, mararamdaman nila ito kahit hindi sabihin. At marahil ito ang dahilan kung bakit nananatili ang Taurus ng mas matagal kaysa sa dapat. Patuloy silang nagbibigay kahit pakiramdam nila ay hindi napapansin. Patuloy silang nagmamahal kahit na ang kanilang puso ay nag-iisa sa loob ng relasyon. Sa kulturang Filipino, ang ganitong uri ng pagmamahal ay pamilyar. Ang uri na tahimik na nagsasakripisyo. Ang uri na nagdadala ng emosyonal na bigat ng hindi humihingi ng pagkilala. Ang uri na nagsasabing, kaya ko ito, kahit hindi na talaga kaya. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Hindi umaalis ang Taurus dahil tumigil silang magmahal. Umaalis sila dahil masyado na silang nagmahal nang hindi nararamdaman na sila'y pinili. Sa oras na sila'y lumayo, naipahayag na nila ang kailangan nila. Hindi sa salita, kundi sa pasensya, katapatan at katahimikan. Kaya kung naranasan mo nang mawala ang isang Taurus at hindi mo maintindihan kung bakit. O kung isa kang Taurus na malalim ang nararamdaman pero bihirang magsalita. Manatili ka sa akin. Dahil ngayon, malalaman mo kung ano ang gusto ng Taurus sa pag-ibig. Ang isang bagay na hindi nila kailanman hihingin. Kahit na ang kanilang puso ay nasasaktan. Kapag pinag-uusapan ng Taurus sa pag-ibig, madalas ginagamit ang mga salitang tapat, matatag, maaasahan. At tama ang mga salitang iyon. Ngunit kulang din ang mga ito. Dahil ang hindi nakikita ng karamihan ay ang emosyonal na bigat na tahimik na dinadala ng isang Taurus. Sila ang nananatili kapag nagiging mabigat ang relasyon. Sila ang hindi natitinag sa mga alitan, ngunit hindi rin alam kung paano humingi ng aliw. Sila ang naniniwala na ang pagmamahal ay dapat maging ligtas ng hindi kailangang ipakiusap. Ang isang Taurus ay hindi agad nahuhulog sa pag-ibig. Pinagmamasdan nila. Sinusubok nila. Unti-unti nilang binubuo ang tiwala. Ngunit kapag pinili ka na nila, hindi sila nagmamahal ng kalahati lang. Nagbibigay sila ng buong oras, enerhiya, presensya, at katahimikan. At ang katahimikan na yon ay madalas na hindi nauunawaan. Inaakala ng iba na okay lang ang Taurus dahil hindi sila nagrereklamo. Iniisip nilang maayos ang lahat dahil patuloy pa rin ang Taurus na nagpapakita. Patuloy na nakikinig. Patuloy na nagbibigay. Patuloy na nananatili. Ngunit sa loob may ibang nangyayari. May mga pangangailangan ang Taurus sa pag-ibig, malalalim na pangangailangan. Gusto nila ng katiyakan, ngunit hindi nila hinihingi. Gusto nilang maramdaman ang emosyonal na kaligtasan, ngunit hindi nila ipinag-uutos. Gusto nilang patuloy na piliin, ngunit hindi nila ito nagiging usapan. Bakit? Para sa Taurus, ang paghiling ay parang pressure. At ayaw nilang maging dahilan kung bakit minamahal sila ng isang tao, dahil sa obligasyon, hindi sa pagpili. Sa maraming paraan, ito ay sumasalamin sa paraan ng pagmamahal ng mga Pilipino. Ang tahimik na pagtitiis. Ang paniniwalang ang tunay na pagmamahal ay dapat maramdaman, hindi ipaliwanag. Ang ugali ng tahimik na pagbubuhat ng emosyonal na bigat dahil sa kaya ko naman. Ngunit ano ang nangyayari kapag masyadong nagtagal ang katahimikan?
Ano ang mangyayari kapag patuloy ang Taurus sa pagbibigay ng hindi napapansin? Kapag patuloy silang nananatili ng hindi sigurado. Kapag patuloy nilang pinipili ang isang tao na hindi na rin nila pinipili sa parehong paraan. Dito nagsisimula ang kalituhan para sa parehong panig. Nagugulat ang kapareha kapag lumalayo ang Taurus. Naiinis ang Taurus sa pagmamahal ng hindi nauunawaan. At ang pinakamahirap, sa oras na magsimulang lumayo ang Taurus, nasubukan na nila ang lahat ng alam nilang gawin. Naghintay sila. Umaasa sila. Tahimik silang nagmahal, umaasang sa isang araw, mapapansin mo. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagbibintang sa sinuman. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang nasa ilalim ng kalmadong anyo ng Taurus. Ngayon, malalaman natin ang mga bagay na gusto ng Taurus sa pag-ibig ngunit hindi kailanman hihingin. Hindi dahil hindi nila kailangan, kundi dahil mas masakit humingi kaysa mabuhay ng wala. At kung minahal mo na ang isang Taurus, o kung isa ka, ito ay hindi lang astrolohiya. Ito ang emosyonal na katotohanang nagpapaliwanag kung bakit nananatili ang Taurus ng matagal. At kung bakit, kapag tuluyan na silang umalis, pakiramdam nito ay pinal na. Upang maunawaan ang isang Taurus sa pag-ibig, kailangan mo munang makita ang lampas sa kanilang kalmadong anyo. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila humihingi ng atensyon. Hindi sila gumagawa ng dramatikong pahayag tungkol sa kanilang nararamdaman. Sa halip, pinagmamasdan nila. Naghihintay sila. Tahimik silang nagbibigay, umaasang mapapansin ito ng kanilang kapareha. Isipin ang isang karaniwang relasyon sa Pilipinas, mas mahalaga ang maliliit na kilos kaysa sa malalaking deklarasyon. Isang tasa ng kape sa umaga, mensaheng kumukumusta sa araw, pag-alala sa pinakamaliit na detalye tungkol sa isa't isa. Ganito ipinapakita ng Taurus ang pagmamahal. Sila ang laging dumarating sa oras, nananatili hanggang huli, at tahimik na dinadala ang emosyonal na bigat na kadalasan ay pinapangalagaan ng karamihan. Ngunit narito ang kabalintunaan, habang ibinibigay ng Taurus ang lahat sa labas, sa loob, ang kanilang puso ay bulong na humihiling ng parehong bagay kapalit. Gusto nilang maramdaman ang emosyonal na kaligtasan. Gusto nilang malaman na ang kanilang pagmamahal ay pinipili araw-araw. Gusto nilang pahalagahan ang kanilang tahimik na pagsusumikap nang hindi kailangan ng paalala. Ngunit bihira kung kailanman nilang hinihingi ang mga ito. Bakit? Dahil ang Taurus ay natatakot na makita bilang mapanghingi. Natuto silang ang paghiling ay maaaring magmukhang kahinaan. Mas pipiliin nilang tiisin ng tahimik kaysa harapin ang pagtanggi, pagkadismaya, o alitan. Kaya't itinatago nila ang kanilang pangangailangan sa likod ng mga kalmadong ngiti at matyagang kilos. Isipin ang isang kaparehang Taurus na naaalala ang bawat mahalagang petsa, bawat maliit na gusto, bawat detalyeng mahalaga, ngunit hindi nagrereklamo kapag hindi napapansin ang kanilang pagsisikap. Napapansin nila kapag ikaw ay malayo. Nararamdaman nila kapag may mali. Tahimik nilang inaayos ang lahat, umaasang maramdaman mo ang pagmamahal kahit hindi nila ito sabihin. Dito agad makakarelate ang mga Filipino couple. Sa ating kultura, madalas ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng kilos kaysa salita. At tulad ng Taurus, marami sa atin ang natutong dalhin ang emosyonal na bigat ng tahimik, naniniwalang ang sakripisyo ay patunay ng pagmamahal. Ngunit ano ang nangyayari kapag hindi napapansin ang mga tahimik na sakripisyong ito? Kapag patuloy na nagbibigay ang Taurus ng hindi nararamdaman na pinipili, unti-unti silang umiurong sa emosyon. Hindi dahil galit kundi dahil pagod na. Ang kanilang pasensya, na tila walang hanggan, ay nagsisimulang maubos. At narito ang masakit na kabalintunaan, maaaring inisip mo na maayos ang lahat. Maaaring inakala mong ang kanilang kalmadong presensya ay senyales ng kasiyahan. Ngunit sa katotohanan, madalas na umaalis ang Taurus bago pa man nila masabi ang mga salitang makaliligtas sa relasyon. Ibinibigay nila ang mundo, ngunit itininatago ang pinakamalalim nilang hangarin. Pinoprotektahan nila ang kanilang puso ng buong tapang, natatakot na ang pagbubunyag ay magdudulot ng pagkadismaya. Kaya't naghihintay umaasa at tahimik na nagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit, kung umiibig ka sa isang Taurus, kailangan mong matutong magbasa sa pagitan ng linya. Pansinin ang mga maliliit na kilos. Pakinggan ang tahimik na buntong hininga. Damhin ang mga sandali ng pag-aalinlangan. Dahil ang mga maliliit na senyales na ito ang tibok ng kanilang hindi nasabi na pangangailangan.
At kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, tandaan ang katotohanan ito. Mahalaga ang iyong pangangailangan. Mahalaga ang iyong puso. At ayos lang na sabihin ang iyong katotohanan dahil ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay maririnig ito kahit na ito'y isang bulong lamang. Isa sa pinakamahalagang bagay na gusto ng isang Taurus sa pag-ibig ay emosyonal na kaligtasan. Hindi sa salita. Hindi sa mga pangako. Ngunit sa tahimik na katiyakan na sila ay tunay na nakikita, tunay na nauunawaan, at tunay na pinahahalagahan. Ang Taurus ay hindi humihingi ng marami, hindi nila kailangan ng malalaking kilos o dramatikong pahayag, ngunit hinahangad nila ang isang lugar kung saan ang kanilang puso ay maaaring maging bukas ng walang takot. Isang lugar kung saan maaari silang maging mahina ng walang paghuhusga. Kung saan ang kanilang damdamin ay hindi binabaliwala bilang overthinking, at kung saan ang kanilang katahimikan ay hindi ikinakamali bilang kawalang interes. Isipin ang isang Filipino couple na nakikibagay sa pang-araw-araw na buhay. Ang maliliit, pang-araw-araw na interaksyon, paghahati ng pagkain, pag-check-in pagkatapos ng trabaho, pag-upo ng magkasama sa tahimik na komportableng sandali, ay may mas malaking kahulugan kaysa sa anumang marangyang sorpresa. Ito ang perpektong salamin ng puso ng Taurus. Sinasukat nila ang pagmamahal hindi sa mga salitang binibigkas kundi sa konsistensya ng pag-aalaga, sa katiyakan sa mga tahimik na sandali, at sa pakiramdam na sila ay emosyonal na ligtas. Para sa Taurus, ang emosyonal na kaligtasan ay tungkol sa tiwala na hindi kailangang patunayan ng paulit-ulit. Alam nila na kahit sila ay matapilok, kahit magduda sa sarili, ang kanilang kapareha ay mananatili, hindi dahil madali lang, kundi dahil totoong pinipili nila. Ngunit narito ang hamon. Bihira humingi ng katiyakan ang Taurus. Sila ay tahimik na tagamasid, natatakot na ang pagpapahayag ng kanilang pangangailangan ay magmumukhang insecure. Tahimik silang nagtitiis, umaasang mapapansin ng kapareha ang maliliit nilang palatandaan ng kakulangan o pag-aalala. Kapag wala ang emosyonal na kaligtasan, nagsisimulang umurong ang Taurus. Hindi sa galit. Hindi sa mainay na pagtatalo. Ngunit dahan-dahan, tahimik at emosyonal na naglalayo. Ang init ng kanilang presensya ay nababawasan. Ang tiwala nila ay humihina. Ang kanilang pasensya, na dati walang hanggan, ay nagsisimulang maubos. Dito maraming Filipino partners ang hindi nakakaintindi sa Taurus. Nakikita nila ang kalmadong anyo at katatagan at iniisip na maayos ang lahat. Ngunit ang puso ng Taurus ay tahimik na sumisigaw para sa kaligtasan, katiyakan, at isang taong pipili sa kanila ng may intensyon, araw-araw. Ang katotohanan, ang emosyonal na kaligtasan ay hindi maaaring ipagpaliban para sa Taurus. Kung wala ito, ang kanilang pagmamahal ay nagiging marupok, gaano man kalaki ang ibinibigay nila. Kung wala ito, kahit ang pinakamalakas na Taurus ay magsisimulang protektahan ang sarili, kadalasan sa katahimikan, at sa mga paraan na maaaring hindi mapansin ng kanilang kapareha. Kaya kung umiibig ka sa isang Taurus, o ikaw mismo ay isa, unawain ito. Ang pagbibigay ng emosyonal na kaligtasan ay hindi lamang isang kilos ng pagmamahal. Ito ay isang lifeline. At sa sandaling maramdaman ng Taurus ang tunay na kaligtasan sa iyong presensya, ang kanilang pagmamahal ay yumayabong sa paraan na tapat, matatag, at kamangha-manghang malalim. Ang Taurus ay hindi humahabol sa mga palamuti o marangyang kilos. Hindi nila hinahangad ang malalaking deklarasyon o patuloy na verbal na pag-amin. Ang tunay nilang gusto at bihira nilang hihingin ay konsistensya. Para sa Taurus, sinusukat ang pagmamahal sa paulit-ulit na kilos, hindi sa salita. Nasa tahimik, pang-araw-araw na sandali nila nararamdaman na sila ay pinahahalagahan at ligtas. Ang text sa umaga na nagtatanong kung paano sila natulog. Ang banayad na haplos sa isang nakaka-stress na araw. Ang simpleng kilos ng pagpakita, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Sa kulturang Filipino, madalas pinahahalagahan ang katapatan at pangmatagalang commitment sa parehong paraan. Ang isang Taurus na kapareha ay natural na sumasalamin sa instinct na ito. Ibinibigay nila ang kanilang oras, presensya, enerhiya at inaasahan nila ang parehong uri ng matatag na katiyakan. Ngunit narito ang hamon, ang kawalang konsistensya ay tahimik na nakakasira sa puso ng Taurus. Kapag nasisira ang mga pangako, kahit ang maliliit, hindi lang sila nadidismaya, nawawasak ang kanilang tiwala. Kapag pabago-bago ang atensyon, o pakiramdam nila ay may kondisyon ang pagmamahal, nagsisimula ng umatras ang Taurus. Hindi ito dahil sila ay mapanghingi o mahirap pakisamahan.
Ito ay dahil itinayo nila ang kanilang pagmamahal sa katatagan. Tahimik, matiisin, at buong puso nilang inilaan ang kanilang sarili. Bawat pagbabago sa pag-aalaga o atensyon ay nagiging banayad na babala, totoo ba akong pinipili? Hindi magrereklamo ang Taurus ng lantaran. Hindi magbibigay ng ultimatum. Hindi magtatanong, bakit ka lumalayo? Sa halip, pinagmamasdan nila. Nararamdaman nila. Inaangkop nila. At kung magpapatuloy ang kawalang konsistensya, sisimulang protektahan ang kanilang sarili, tahimik, halos hindi nakikita. Para sa kanilang kapareha, maaaring biglaan ito. Isang araw, maayos ang lahat. Sa susunod, ang Taurus ay tila malayo. Ngunit sa totoo, ang kanilang pag-urong ay unti-unti. Ito ang kabuwang epekto ng maliliit na inconsistency na dahan-dahang sumisira sa pundasyon ng kanilang pagmamahal. Kaya, kung talagang gusto mong mahalin ang Taurus sa paraang nararapat sa kanila, tandaan ito. Mas mahalaga ang konsistensya kaysa sa salita. Ang pagiging nariyan, pagpapakita, pagtupad sa mga pangako, kahit sa pinakamaliit na paraan, ito ang nagpaparamdam sa kanila ng kaligtasan. Ito rin ang paraan upang makuha ang kanilang malalim at tapat na pagmamahal. Dahil para sa Taurus, ang pagmamahal na walang konsistensya ay parang bahay na walang pader, hindi ito matitibay. Para sa isang Taurus, ang pagmamahal ay isang pagpili, hindi isang sugal. Hindi nila gustong maramdaman na nakikipagkompetensya sila para sa atensyon o pagmamahal. Gusto nilang malaman sa tahimik na katiyakan na sila ay pinipili araw-araw, sandali-sandali. Ang puso ng Taurus ay likas na tapat. Kapag sila ay nakipag-commit, hindi sila titingin sa iba. Hindi nila sinusubok ang kanilang kapareha sa pamamagitan ng laro o pagdududa. Ang kanilang pagmamahal ay matatag, matiisin, at malalim na nagbibigay. Ngunit narito ang katotohanan, ang pinakamalaking takot ng Taurus sa pag-ibig ay ang pakiramdam na pinagdududahan sila. Kapag ang mga desisyon ay kinukwestiyon, kapag ang pagmamahal ay tila may kondisyon, kapag ang pagmamahal ay hindi tiyak nagsisimulang lumiit ang kanilang puso. Hindi sila nagrereklamo. Hindi nila ito sinasabi ng malakas. Tahimik silang umatras. Isipin ang isang relasyon sa Pilipinas kung saan mataas ang pagpapahalaga sa katapatan at commitment. Malalim na nakaka-resonate ang Taurus sa ganitong kultural na halaga. Gusto nilang maramdaman na sila ay pinipili ng may intensyon, hindi lang dahil madali, hindi lang bilang pansamantalang kasama. Ang kanilang emosyonal na seguridad ay nakasalalay sa tahimik na katiyakan na ito. Ibinibigay ng Taurus ang kanilang oras, enerhiya, at pagmamahal ng walang hanggan, ngunit gusto nilang makuha rin ang parehong pagpili pabalik. Bawat kilos ng kanilang kapareha ay dapat magpakita na sila ay pinahahalagahan, hindi lang tinatanggap. Ang nawawalang mensahe, delayed na reply, casual na dismissal, ito ay maliliit na bitak sa pundasyon ng kanilang emosyonal na tiwala. At kapag naramdaman nilang hindi sila pinili, kahit kaunti lang, hindi humihingi ng paliwanag ang Taurus. Pinagmamasdan nila. Nararamdaman nila. Pinoproseso nila ng tahimik. Ang kanilang puso ay unti-unting umatras, hindi dahil sa galit, kundi bilang proteksyon sa sarili. Ang pinakamahirap para sa kapareha ay maaaring mukhang bigla ang pag-urong na ito. Isang araw, ang Taurus ay ganap na naroroon, ibinibigay ang kanilang pagmamahal ng buong puso. Sa susunod, tila sila ay malayo, maingat, halos hindi maabot. Ngunit sa totoo, hindi ito biglaan. Ito ay bunga ng mga naipon na sandali kung kailan sila ay naramdaman na hindi pinili o nagdududa. Hindi minamadali ng Taurus ang kanilang emosyonal na pag-urong, unti-unti, tahimik, at maingat nilang ginagawa ito. Kaya, kung umiibig ka sa isang Taurus, unawain ito. Ipakita sa kanila, araw-araw, na sila ang iyong pinipili. Hindi lang sa salita. Hindi lang kapag madali. Kundi sa iyong mga kilos, sa iyong atensyon, sa iyong presensya, at sa iyong katapatan. Dahil para sa isang Taurus, ang maramdaman na sila ay pinili ay hindi isang kahilingan. Ito ang pundasyon ng kanilang pagmamahal. At kung wala ito, kahit ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi unlad. Ang Taurus ay isang tagapagbigay. Malalim ang kanilang inilalaan, oras, enerhiya, pagmamahal, at atensyon, nang hindi humihingi ng pagkilala. Tahimik nilang dinadala sa puso ang pagsisikap, mga sakripisyo, at maliliit na kilos na nagbibigay kahulugan sa isang relasyon. Ngunit narito ang hamon, ayaw ng Taurus na kailangan nilang paalalahanan ang iba na sila ay nagbibigay. Gusto nilang ang kanilang pagmamahal ay mapansin ng natural, pahalagahan ng taos puso, at seryosong pinahalagahan.
Isipin ang isang relasyon sa Pilipinas. Ang tahimik na mga kilos, isang tasa ng kape sa umaga, maingat na mensahe sa araw, pagtulong sa mga responsibilidad ng hindi hinihingi ay may napakalaking halaga. Ito ang mga kilos na ginagawa ng Taurus nang walang inaasahan, ngunit umaasa silang mapapansin ito ng kanilang kapareha. Kapag nawawala ang pagpapahalaga, kapag ang pagsisikap ay hindi napapansin o kinikilala, nararamdaman ng Taurus ang banayad ngunit lumalaking sakit. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila humihingi. Patuloy lamang silang nagbibigay habang unti-unting umatras ang isang bahagi ng kanilang puso. Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa pagkilala at emosyonal na reciprocity. Umuunlad ang Taurus kapag ang kanilang mga kontribusyon, malaki man o maliit, ay kinikilala. Kapag sila ay tinitingnan na parang taken for granted, tahimik na nauubos ang kanilang pagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit maraming Filipino partners ang maaaring maling maunawaan ang kalmadong presensya ng Taurus. Makikita mo silang nakangiti, tumutulong, nananatili, at iisipin na maayos ang lahat. Ngunit sa loob, sinusubaybayan ng Taurus kung ano ang pinapahalagahan at ano ang napapabayaan. At narito ang banayad na panganib. Kung patuloy na nararamdaman ng Taurus na hindi sila nakikita, hindi agad humihinto ang kanilang pagbibigay. Unti-unti itong humihina, piraso-piraso, habang pinoprotektahan nila ang sarili mula sa patuloy na emosyonal na pagpapabaya. Sa oras na mapansin ang kanilang pag-urong, maaaring bigla itong maramdaman ng kanilang kapareha, ngunit sa katotohanan, ito ay isang tahimik na proseso mula pa sa simula. Hindi humihingi ng palakpakan ang Taurus. Hindi nila kailangan ng paalala upang magmahal o magbigay. Gusto lang nilang makita sila ng kanilang kapareha, tunay na makita, at tumugon sa pagkilala at pasasalamat. Kung ikaw ay nasa relasyon sa isang Taurus, unawain ito. Ang pagpapahalaga ay hindi opsyonal. Ito ang gasolina na nagpapanatili sa kanilang matatag na pagmamahal. Pansinin ang maliliit na bagay. Kilalanin ang kanilang pagsisikap. Pasalamatan sila ng tahimik, tuloy-tuloy, at taos-puso. Dahil kapag tunay na naramdaman ng Taurus ang pagpapahalaga, dumadami ang kanilang pagmamahal. At kapag naramdaman nilang invisible, kahit ang pinakamalalim na pagmamahal ay unti-unting maaaring maglaho. Isa sa pinakamahalagang hindi madalas na nasasabi, ngunit kritikal na gusto ng isang Taurus sa pag-ibig ay katapatan. Hindi kalahating katotohanan. Hindi mga whiteley na ginawa lang upang maiwasan ang alitan. Ngunit ang tunay at tapat na katotohanan, kahit na mahirap pakinggan. Pinahahalagahan ng Taurus ang tiwala higit sa halos lahat. Sila ang nagbibigay ng katapatan ng walang pag-aalinlangan, commitment ng walang pagdadalawang isip, at pagmamahal na walang kondisyon. At bilang kapalit, kailangan nila ang transparency. Isipin ang isang relasyon sa Pilipinas kung saan ang pamilya, kultura, at respeto ay kadalasang nagpapadali na palambutin ang katotohanan. Nauunawaan ng Taurus ang taktika at kabaitan, ngunit alam din nila kung kailan mas mahalaga ang katotohanan kaysa kaginhawaan. Gusto nilang maramdaman na nirerespeto ng kanilang kapareha ang kanilang isipan, puso, at kakayahang harapin ang realidad. Narito ang realidad, ang kasinungalingan, kahit maliliit, ay mas mabilis na sumisira sa tiwala ng Taurus kaysa anumang pagtatalo. Isang nakatagong katotohanan, lihim na hindi nasabi, o convenient na pagwawalang bahala, ito ay mapanganib na bitak sa pundasyon ng kanilang pagmamahal. Ngunit bihira ang Taurus na direktang humaharap sa issue. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila biglang umaalis. Pinagmamasdan nila. Nararamdaman nila. Sinusukat nila. Hindi agad napuputol ang kanilang pagmamahal, ngunit tahimik na nagsisimulang lumayo ang kanilang puso. Ang banayad na pag-urong na ito ang kanilang tahimik na alarma. Sa oras na mapansin ito, naproseso na ng Taurus ang epekto ng kawalang katapatan ng maraming beses. Na-internalize nila ang sakit at pagkadismaya habang pinananatili ang kanilang kalmadong anyo. Para sa mga Filipino couple, malalim ang resonance nito. Madalas nating pinapahalagahan ang harmony kaysa pagtatalo, pinipili ang kaginhawaan kaysa katotohanan. Ngunit ang Taurus ay hindi umuunlad sa mga kaginhawaan na kasinungalingan. Kailangan nila ng realidad kahit na masakit. Dahil ang katotohanan ang pundasyon kung saan nakatayo ang kanilang katapatan at pagmamahal. Kung ikaw ay nasa relasyon sa isang Taurus, tandaan. Ang katapatan ay hindi lamang moral na pagpili. Ito ay isang lifeline. Ito ang susi upang mapanatili ang kanilang matatag, matiisin, at malalim na pagmamahal.
At kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, alamin ito. Alam ng iyong puso ang kaibahan ng kaginhawaan at katotohanan. Karapat-dapat kang makatanggap ng katapatan bilang kapalit ng katapatan, pasensya, at pagmamahal na ibinibigay mo ng walang pag-imbot. Ipaabot ang iyong pangangailangan. Protektahan ang iyong puso. Dahil ang pagmamahal na walang tiwala ay pagmamahal na nanganganib at walang Taurus ang gustong ipagsapalaran ang kanilang tahimik, maingat, at ganap na itinayong pagmamahal. Sa ngayon, nakita mo na ang tahimik at matatag na puso ng Taurus. Ang pasensya. Ang katapatan. Ang tahimik na mga sakripisyo. Ang maliliit, hindi napapansing kilos ng pagmamahal. Ngunit narito ang pinakamasakit na katotohanan, kahit ang pinakamalakas na Taurus ay may hangganan. Kapag ang kanilang hindi nasasabing pangangailangan, emosyonal na kaligtasan, konsistensya, pakiramdam na pinipili, pagpapahalaga, at tapat na katotohanan, ay paulit-ulit na pinapabayaan, nagsisimulang mabasag ang puso ng Taurus. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagwawala. Tahimik silang umatras, halos hindi napapansin, hanggang sa ang pagmamahal na malayang ibinigay nila ay nakatago sa likod ng mga pader na tahimik nilang itinayo sa paglipas ng panahon. Isipin ang isang relasyon sa Pilipinas, kung saan madalas ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng kilos, hindi salita. Nakikita mo ang kalmadong presensya ng Taurus. Nararamdaman mo ang kanilang suporta. Iniisip mong maayos ang lahat. Ngunit sa loob, tahimik nilang binibilang ang mga sandali ng pagpapabaya, ang mga nakaligtaang kilos, ang maliliit na pagtataksil na akala mo'y walang kahalagahan. Sa simula, banayad pa ang mga palatandaan. Delayed na sagot sa mensahe. Tahimik na buntong hininga. Pansamantalang pagkawala ng karaniwang init ng loob. Kung pababayaan mo ang mga senyales na ito, lalago ang distansya. Ang puso ng Taurus ay umiiksi, pinoprotektahan ang sarili mula sa karagdagang sakit. Sa oras na mapansin ang pag-urong, maaaring magmukha itong bigla, ngunit sa katotohanan, ito ay isang unti-unting proseso ng tahimik na pagkabasag ng puso. Narito ang pinakamahirap, hindi umaalis ang Taurus dahil tumigil silang magmahal. Umaalis sila dahil masyado silang nagmahal ng hindi nauunawaan. Dahil matiisin nilang hinintay na mapansin mo ang kanilang pangangailangan, ang kanilang pagsisikap, ang kanilang puso, at hindi mo ginawa. At mas masakit pa, sa oras na sila'y lumayo, tahimik na nilang iniyak at inungkat ang pagmamahal na kanilang ibinigay. Tahimik nilang inasahan ang pagkilala na hindi dumating. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkawala ng isang Taurus ay tila pinal. Hindi sila kumikilos ng padalos-dalos. Hindi nila binabaliwala ang pagmamahal. Bawat sandali ng distansya ay maingat na pinag-isipang hakbang. Bawat pag-urong ay proteksyon ng pusong kanilang buong ibinigay. Para sa mga Filipino, malalim ang resonance nito. Nauunawaan natin ang kultura ng tahimik na pagtitiis, ng pagbibigay ng hindi humihingi, ng pag-asa na mararamdaman ang pagmamahal kahit hindi nasasabi. Ngunit kahit sa tahimik na pagtitiis na yon, may hangganan ang puso ng Taurus. Kaya, kung nagtataka ka kung bakit biglang lumalayo ang iyong Taurus na kapareha, o kung bakit umatras ang isang mahal sa kabila ng kanilang katapatan, narito ang katotohanan. Hindi ito kakulangan ng pagmamahal. Ito ay kakulangan ng pagkilala, pag-unawa, at resiprosidad. Kung gusto mong mahalin ang isang Taurus ng buo, kailangan mong makita ang hindi nakikita. Kailangan mong maramdaman ang hindi nasasabi. Kailangan mong piliin sila ng may intensyon, araw-araw. Dahil kapag ang puso ng Taurus ay nagpasya ng ganap na protektahan ang sarili, maaaring hindi na ito muling magbukas ng lubusan. Ang gusto ng Taurus sa pag-ibig ngunit hindi kailanman hihingin. Narito ang sandali ng katotohanan, ang pag-unawa sa isang Taurus ay hindi tungkol sa pagbabago sa kanila. Ito ay tungkol sa makita sila, tunay na makita, at tumugon sa pagmamahal na tahimik at buo nilang ibinibigay. Kung ikaw ay nasa relasyon sa isang Taurus, ito ang iyong pagkakataon na baguhin ito. Pansinin ang maliliit na kilos. Kilalanin ang tahimik nilang mga sakripisyo. Ipakita ang konsistensya sa gawa, hindi lamang sa salita. Magbigay ng katiyakan nang hindi hinihintay na sila ay humingi. Pahalagahan sila ng hindi kinakailangang paalalahanan. Magsalita ng tapat kahit na mahirap tanggapin ang katotohanan. Dahil ito ang mga bagay na pinakagusto ng Taurus, mga bagay na hindi nila kailanman hihingin ng malakas. At kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, tandaan. Mahalaga ang iyong pangangailangan. Karapat-dapat ang iyong puso.
Hindi mo kailangang manatiling tahimik upang patunayan ang iyong lakas. Ipaabot ang iyong nais kahit na ito'y nagiging mahina ka. Ikomunika ang iyong emosyonal na pangangailangan kahit na mahirap ipahayag. Dahil ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay maririnig ito, rerespetuhin ito, at tutugon. Itinuturo ng kulturang Filipino ang pasensya at tahimik na pagtitiis. Pinapakita ito ng Taurus ng maganda, ngunit ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang ipagsawalang bahala ang sariling emosyonal na pangangailangan. Ang pagsasabi ng iyong katotohanan ay hindi pagiging mapanghingi. Ginagawa nitong kumpleto, balansyado, at matatag ang iyong pagmamahal. Dumarating ang pagbabago kapag parehong natututo, ang Taurus at ang kanilang kapareha, napunan ang pagitan ng hindi nasasabi na pangangailangan at sinadyang kilos. Kapag ang pagmamahal ay hindi lamang ibinibigay, kundi kinikilala rin. Kapag ang katapatan ay nasasabayan ng pagpapahalaga. Kapag ang pasensya ay sinasabayan ng pag-unawa. Ito ang daan patungo sa pagmamahal na umuunlad, lumalalim, at tumatagal. Isang pagmamahal kung saan ang puso ng Taurus ay hindi na tahimik sa pagnanasa, kundi bukas sa tiwala at kasiyahan. Ang magmahal sa isang Taurus ay nangangahulugang makita ang higit pa sa ibabaw. Ito ay ang mapansin ang tahimik na mga kilos, ang matiisin na pagtitiis, at ang katapatan na mas malalim kaysa sa mga salita. Tandaan ito, ang Taurus ay nagbibigay ng buo, tahimik, at walang kondisyon. Hindi sila humihingi ng marami, kailangan lang nila ng pagkilala, katiyakan, konsistensya, katapatan, at pagpapahalaga. At kapag natugunan ng mga ito, ang kanilang pagmamahal ay umuusbong sa isang bagay na matatag at kamanghamanghang lalim. Kaya kung ikaw ay kasama ng isang Taurus, maglaan ng sandali ngayon. Pansinin sila. Pahalagahan sila. Piliin sila ng may intensyon. Dahil ang pinakamaliit na kilos ng pag-unawa ay maaaring magbigay ng malaking kahulugan sa puso ng Taurus. At kung ikaw ay isang Taurus, alamin ito, karapat-dapat ang iyong puso na makita at pahalagahan. Ipaabot ang iyong pangangailangan. Protektahan ang iyong pagmamahal. Igalang ang iyong sarili. Kung ang video na ito ay tumugon sa iyo, huwag kalimutang i-like ito upang ipakita ang pagmamahal sa mga insight tungkol sa Taurus. Mag-comment kung ikaw ay Taurus o nagmamahal sa isa. Mag-subscribe para sa higit pang mga katotohanan sa zodiac na tumatagos sa puso. Dahil ang pag-unawa sa pagmamahal ay hindi lang tungkol sa astrology, ito ang susi sa koneksyon, paggaling, at tunay na kaligayahan.